Sakto naman na pagkaalis nila Star at Kuya dumating ang order kong wine. Kaagad kong tinikman iyon at saktong pagkatapos kong gawin, napansin ko naman ang paglipat ni Harry dito sa pwesto ko. "What do you want?" Paasi kong tanong sa kanya. Muli akong sumimsim ng wine habang seryoso akong nakatitig sa kanya. "Mag-isa ka lang dito sa table nyo at nag-aalala ko na baka mabastos ka. Ang mga kagaya mong babae ay hindi dapat iniiwan na walang kasama," nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang irapan siya. Kaya ko ang sarili ko kaya umalis ka na," seryosong sagot ko sa kanya. "Nope. Hindi ako aalis. Dito lang ako hanggat hindi pa bumabalik ang mga kasama mo," seryosong sagot niya sa akin, sabay sandal sa kanyang upuan. Titig na titig siya sa akin kaya kaagad akong nakaramdam ng pagkailang. Heist, kung bakit naman kasi ang tagal nila Raven at Cloud na bumalik. Lumipas ang ilang sandali. Pinilit kong baliwalain ang presensya ni Harry na nasa harapan ko. Itinoon ko ang atensyon ko sa banda na nagpe-perform sa stage nang maramdaman ko na may kakaiba akong naramdaman sa sarili ko. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkaantok. Wala sa sariling napahawak ako sa aking ulo. Ni hindi ko na nga din mapigilan pa ang mapahikab. "Are you okay?" Narinig kong tanong ni Harry sa akin pero hindi ko na binigyan pang pansin. Wala sa sariling mabilis akong napatayo pero bigla ding napaupo nang makaramdam ako ng pagkahilo. Sa aking nanlalabong paningin, napansin ko pa ang biglang pagtayo niya mula sa kanyang kinaupuan. Pagkatapos noon, naglakad siya palapit sa akin at walang sabi-sabing bigla na lang akong binuha. Gusto kong magsalita para pigilan siya at kung anuman ang ginagawa niyang pagbuhat sa akin pero feeling ko, bigla akong nawala ng lakas. Hanggang sa namalayan ko na lang natagumpay na akong nailabas ni Harry sa bar. Bago ako nawala sa ulirat, naramdaman ko pa nga ang pagpasok niya sa akin sa kanyang sasakyan. Kasunod noon tuluyan na akong iginupo sa matinding pagkaantok. Muli akong nagising sa liwanag na nagmumula sa sikat ng araw na tumatagos mula sa bintana. Dali-dali akong bumangon nang makarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril sa labas. Sa gulat ko, mabilis akong napababa ng kama at naglakad patungo sa may bintana para sumilip sa labas. Ganoon na lang ang gulat ko nang mula sa kinatatayuan ko tanaw ko ang walang hanggang malawak na karagatan at puting buhanginan. Shit, nasaan ako? Teka lang, paano ako nakarating dito? Mahina kong pangbulong sa sarili ko. Wala sa sariling napahawak ako sa aking ulo nang kumirot iyon at nagtatakang inilibot ang tingin sa buong paligid. Bago sa paningin ko ang lahat ng nakikita ko. Hindi ko alam kung nasaan ako dahil ang huli kong natatandaan ay nasa isang bar ako at kaharap si Harry. Si Harry? Yes, shit, si Harry. Ano na naman ba ang ginawa niya sa akin? Saang lugar ako? Sa naisip kong iyon, dali-dali kong hinanap ang pintuan ng silid at nang makita ko iyon, mabilis akong naglakad patungo doon. Sakto naman na hindi naka-lock ng buksan ko. Lumabas ng kwarto at muling inilibot ang tingin sa buong paligid. Alam kong hindi ito basta-bastang bahay ang kinaroroonan ko ngayon. Mauwang at malawak ang buong paligid. May ilang pintuan din akong nakitang nakasara. Good morning. Mabuti naman at gising ka na, wife, mula sa isang pintuan, nagulat na lang ako nang biglang lumabas si Harry. Dali-dali akong naglakad palapit sa kanya para sana kumprontahin siya. Nasaan ako? Ano ang ginawa mo sa akin? Seryosong tanong ko sa kanya. Secret, and sa tanong mo na kung ano ang ginawa ko sa iyo, maliban sa pagpainom ko ng pampatulog sa iyo, kagabi na inihalo sa wine mo, wala pa naman akong ibang ginawa sa iyo, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad namang naningkit ang mga mata ko na nakatitig sa kanya. Ano ba itong kalokohan na ginawa ni Harry? Talaga bang wala siyang balak na tigilan ako? Shit, medyo na-underestimate ko yata ang mga posible niyang magawa sa akin ah. Imagine, ay halong pampatulog ang ininom kong wine kagabi. At siya ang may pakana noon. Nababaliw ka na ba? Pagalit kong singhal kay Harry. Mabilis ko siyang tinalikuran at naglakad sa direksyon kung saan hindi ko alam kung saan ako patutungo. Hanggang sa makita ko ang isang hagdan pababa, ay dali-dali akong naglakad patungo doon. Bumaba at diretsong lumabas ng bahay kung saan kaagad na sumalubong sa paningin ko ang isang malawak na garden. Mula sa kinatatayuan ko kitang-kita ko ang medyo may katamtamang taas ng bakod. Dali-dali akong naglakad patungo doon at lumabas ng gate
para lang muling madismaya nang sumalubong sa paningin ko ang isang malawak na puting-puti na baybayin. Shit, lagot ako nito. Anong kalokohan ang ginagawa ng hari na ito? Mahina kong bulong sa pagitan ng pagkalito. Muli kong inilibot ang tingin sa buong paligid at wala talaga akong ibang makita kundi puro dagat at baybayin. Wala din akong nakikitang tao na naglalakad sa puting buhanginan. Tuluyan na akong naglakad palayo sa bahay ni Harry pero ganoon pa rin. Wala akong bigang nakikita kundi puting buhanginan at malawak na karatagan. Nasa isang island niya kami at hindi ko alam kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isipan nitong si Harry at bakit niya ako nagawang dalhin dito. Masyado pang maaga para mamasyal. Balik na muna tayo ng bahay para makakain na muna ng breakfast bago mo ituloy ang paglilibot mo, narinig kong wika ni Harry mula sa likuran ko. Dali-dali akong pumihit paharap sa kanya at hindi ko alam kung matutuwa or maiinis ba ako nang sumalubong sa paningin ko ang nakangisi niyang mukha. Nasaan tayo? Bakit dito mo ako dinala? Naiinis kong tanong sa kanya. Isang makahalugang pagngiti ang naging sagot niya sa akin bago siya dali-daling naglakad palapit sa akin. Well, sigurista akong tao. Mahirap kang pakiusapan at ang hirap mong lapitan kaya ako na ang gumawa ng paraan para sa pagkakataon na ito, hindi mo na ako matatakasan pa, nakangiti niyang sagot sa akin. Ano ba iyang pinasasabi mo? Sabihin mo sa akin. Nasaan tayo? Seryosong tanong ko. Island. Nandito tayo sa isang isla na malayo sa kabihasnan at ang paraan lang para makaalis sa lugar na ito ay ang dumaan sa malawak na karagatan na iyan or sumakay is chopper. Nakangiti nitong sagot sa akin. Muli akong napatitig sa malawak na karagatan. Wala akong nakitang kahit na isang bangkang pantubig kaya malabo pa sa patak ng ulan kung makaalis ako dito ng ganoon-ganoon lang. For sure, plinano lahat ito ng gagong si Harry. Nababaliw na nga siya. Don't worry, pag-aari ko ang isla na ito at once na maging cooperative ka lang sa akin, papayagan naman kitang makabalik sa Manila nakangiti niyang muling bigkas. Mariin ko namang naikuyom ang kamao ko. Galit akong naglakad palapit sa kanya, habang matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Cooperative mo ang mukha mo. Hindi mo ako madadala sa mga ganitong gawain mo, Harry, kaya tumigil ka na. Yamot ko ang sagot at mabilis na naglakad pabalik ng bahay. Naramdaman ko naman ang kaagad na paghawak niya sa kamay ko. Ano ba ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako, Fiona? Maniwala ka man sa akin or hindi, nagsisisi na ako. Pinagsisihan ko na ang lahat kaya sana bigyan mo pa ako ng chase. Kahit isang chance lang at kung alam mo na hindi talaga mag-workout, pud mo na akong iwan at kamuhian habang buhay, seryosong sagot niya. Walang sabi-sabing hinawi ko ang kamay niyang nakawak sa kamay ko at nang mabitawan niya ako, mabilis na akong naglakad pabalik ng bahay. Diretso ako sa loob hanggang sa nakarating ako ng kusina. Naramdaman ko pa rin ang tahimik na pagsunod ni Harry sa akin. Gutom ka na ba? Kain na tayo, narinig kong sambit niya. Dahil wala naman akong planong magpagutom, dali-dali na din akong naupo. Kailangan kong kumain para makapag-isip kung paano ako makakalabas sa isla na ito. Kung totoo man na tanging chopper lang or ang pagdaan sa tubig dagat ang way para makaalis sa lugar na ito, mahihirapan yata ako. Lalo na at napansin ko na medyo malakas ang alon sa dagat. Isa pa, wala din akong napapansin na kahit na isang sasakyang pandagat. Shit, sa dami ng pwedeng pagdalhan nitong si Harry sa akin, dito pa talaga sa isla. Isang isla na hindi ko alam kung saang lupalop ng Pilipinas kami. Ano ba talaga ang tumatakbo sa utak niya? Huwag niyang sabihin na balak niya akong ikulong sa isla na ito habang buhay. Tahimik akong kumain. Ramdam ko na gusto pang makipag-usap ni Harry sa akin. Pero deadma ako. Hindi ko siya pinapansin. Pagkatapos kumain, parang walang nangyari na basta na lang akong umalis ng kusina. Ni hindi na din ako nag-abalang tulungan si Harry na magligpit ng pinagkainan namin. Bahala na siya. Ginusto niya ito kaya magtiis siya. Muli akong lumabas ng bahay at kaagad nang sumalubong sa akin ang mainit na sikat ng araw. Tanghali na at hindi ko alam kung kaya ko bang makatagal sa lugar na ito na walang ibang gagawin kundi ang tumunganga lang. Wala na akong nagawa pa kundi ang bumalik ng kwarto. Hindi ko alam kung may iba pa bang nakatirang tao dito sa isla na ito maliban sa aming dalawa ni Harry. Kung kaming dalawa lang ang naririto, mukhang delikado ang sitwasyon namin.
Paano na lang kung may mga masasamang loob ang biglang sumalakay? Like mga pirata. Heist, nababaliw na nga yata si Harry. Hindi ko na alam kung ano ang tumatakbo sa kukuti niya at kung bakit niya ito nagawa. Nagpa siya akong bumalik ng kwarto. Pumasok sa loob ng banyo dahil balak ko sanang maligo pero bigla akong may naalala. Wala pala kang pamalit na kahit na isang damit. Shit! No choice ako kundi ang muling bumalik ng kusina para kausapin si Harry. Hindi pwedeng ganito. Hindi din ako pwedeng magtagal sa isla na ito. Alam ko din kasi na sa mga sandaling ito, tiyak akong hinahanap na ako nila mommy at daddy. Palagi na lang akong nawawala sa amin. Masyado ko nang pinapasakit ang ulo nila. Harry, wala akong gamit. Kailan ba talaga tayo aalis dito? Seryosong tanong ko sa kanya. Nasa lababo pa rin siya at naghugas ng mga pinagkainan namin. Actually, ngayon ko lang siya nakitang gumagawa ng mga gawaing bahay. With matching apron pa ang loko. Marami akong dala. Don't worry, nakaredy ako sa bakasyon nating ito, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Kung hindi lang kasalanan ang sarap niyang ibaon sa buhanginan. Kaya lang, hindi naman ako ganoon kasama. Kahit papano, may pinagsamahan din naman kami. Bihag niya ako ngayon pero hinahayaan niya lang naman din akong makapaglakad sa buong paligid. Hindi niya din naman ako kinukulong. Sa bagay, kahit naman hindi niya ako ikulong, alam niya din yata na wala akong ibang mapupuntahan. Sa hitsura ng isla na ito, feeling ko nga walang ibang tao kundi kami lang. Tinapos ni Harry ang paghugas ng pinggan, pagkatapos noon, muli siyang pumasok sa loob ng kabahayan. Dali-dali naman akong sumunod sa kanya hanggang sa makarating kami sa isa pang kwarto. Kung hindi ako maaring magkamali, kwarto niya iyon kung saan mabilis siyang pumasok sa loob samantalang ako naman ay matyaga lang ang naghihintay dito sa labas. Pumasok ka muna, narinig ko pang ang wika niya mula sa loob ng kwarto, pero hindi ko siya pinakinggan. Harmless naman siya pero ayaw kong magtiwala sa kanya. Babae ako at lalaki siya at ayaw ko nang magkaroon ng romantic na ugnayan sa kanya. Bilisan mo Harry dahil sobrang init na. Maliligo na ako. Yamot kong wika sa kanya. Nakangiti namang kaagad na lumabas siya ng kwarto, bit-bit ang ilang pirasong damit. Mga damit pambabae ito at mukhang mga bago pa. Iyon nga lang, halos puro mga dress. May ilang underwear din na nakalagay pa sa isang box na hindi pa nagagamit. Maliligo ka. May alam akong lugar kung saan pwede kang maligo para mapreskuhan iyang mainit mong ulo, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad namang napataas ang kilay ko. Nandito tayo sa isang isla at kapag ganitong oras, mainit ang lumalabas ng tubig mula sa gripo. Siguro dahil din sa panahon. Kung gusto mo, sama ka sa akin. Libutin natin ang buong isla. Para naman malibang ka, nakangiti nitong wika. Harry, wala akong time sa libang-libang na iyan. Kung gusto mo talagang huwag uminit ang ulo ko, pwede bang bumalik na tayo ng Manila, na iniis kong sagot sa kanya. Fiona, ilang araw lang naman ang hinihilom ko sa iyo. Gusto lang kitang makasama. Alam kong kalabisan para sa iyo itong ginawa ko, pero sana pagbigyan mo ako. Ilang taon ka ding nawala at sobrang na-miss kita. Halos halughugin ko na din ang buong mundo para mahanap ka, pero bigo ako. Ngayong nandito ka na pwede bang hayaan mo akong makasama ka? Kahit isang linggo lang, kahit isang linggo lang at kapag hindi mag-workout, papayag na akong makipaghiwalay ka sa akin ng tuluyan, seryoso niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa naring mula sa kanya. Seryoso ko din siyang tinitigan sa mga mata bago ako napatango-tango. Isang linggo. Yes, dahil not. Hindi naman habang buhay ko siyang makakasama, kaya bakit nga pala hindi ko siya pagbibigyan. Ako nga dati, ilang taon din ang binilang na wala akong ibang ginawa kundi ang habulin siya. Ang isang linggo ay sapat na para maipakita ko din sa kanya na wala na din akong interes sa kanya. Para naman hindi niya na ako kulitin pa. Okay, isang linggo. Payag ako at sana pagkatapos ng isang linggo, huwag na natin pang pahirapan ang mga sarili natin. Ibigay mo na sana ang nais ko at palayain mo na ako, seryosong sagot ko sa kanya. Isang malungkot na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya sa bailahad ng kanyang kamay. Promise. Kung ano man ang napag-usapan natin ngayon, tutuparin ko iyon. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa pagpayag mo, Fiona, sambit niya.
Wala na akong nagawa pa kundi ang tangapin ang pakikipagkamay niya. Nang magkadikit ang aming mga palad, may kakaibang damdamin akong nararamdaman sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Saan ba tayo pupunta? Nagtataka kong tanong kay Harry habang naglalakad kami papasok sa kagubatan. Hindi ko pa nalilibot ang buong paligid pero masasabi ko na maganda ng lugar na ito. Nakaharap ang bahay sa malawak na karagatan samantalang ang likurang bahagi naman ng bahay ay puro na mga puno ang nakikita ko. 2-in-1 ika nga ang lugar. May iba't ibang puno din akong nakikita at sobrang tahimik lang din ng buong paligid. Basta, sumama ka lang sa akin. Naiinitin ka 'di ba? Maganda iyon lugar na pupuntahan natin. Gusto ko sanang sa dagat ka dadalhin kaya lang sobrang init, sagot niya din naman kaagad sa akin. Simula noong napagkasunduan namin na magsasama kami sa loob ng 1 linggo dito sa isla naging kaswal at maayos na ang pakikitungo ko sa kanya. Naging magaan na din ang aming pag-uusap. Maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Harry. Ibang-iba sa Harry na nakasama ko dati mahigit 5 taon na ang nakalipas. Siguro nga baka nagbago na siya at nakita niya na ang kahalagahan ko. Pero ano man ang dahilan niya, natatakot pa rin akong magtiwala ng lubusan sa kanya. Ilang hakbang pa ang ginawa namin nang may marinig akong lagaslas ng tubig. Napahinto ako sa paghakbang habang inililibot ang paningin sa buong paligid. Sobrang presko sa pakiramdam at wala na akong ibang nakita kundi mga puno. Mula sa kinaroroonan namin, hindi ko na din makita ang dagat. Harry, sure ka ba dito? Hindi ba delikado ang lugar na ito? Pabulong kong tanong sa kanya. Hindi naman ako natatakot sa mga masasamang loob pero nag-aalala ako na baka may mga mababangis na hayop sa lugar na ito. Hindi. Minsan na kaming nagcamping nila Franco, Rohan at ng Kuya Brian mo sa lugar na ito at safe naman, nakangiti niyang sagot. Minsan na kayong nagcamping dito. Ano ang ibig mong sabihin? Matagal mo na bang pag-aari ang isla na ito? Nagtataka kong tanong. Well, medyo. Mga ilang taon na din, sagot niya din naman kaagad. Bakit dito? Wala bang nakatirang ibang tao sa lugar na ito? Muli kong tanong sa kanya. Meron naman. Mamayang hapon, libutin natin ang buong isla. Para naman ma-appreciate mo ang ganda nito. Nakangiti niyang sagot sabay hawak niya sa kamay ko at sabay hila niya sa akin. Kaunting hakbang pa ang ginawa namin at hindi ko mapigilan ang humanga sa nakikita ng dalawa kong mga mata. Mula sa kinatatayuan namin, kitang-kita ko ang isang mataas na falls. Dito galing ang malakas na lagaslas ng tubig na narinig ko kanina. Ang ganda, humahanga kong bigkas. Maliban sa dagat, ito ang isa pang dahilan kung bakit ko naisipang bilihin ang lugar na ito, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Kung saan-saang lugar na ako nakarating dahil sa training ko, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang tanawin. Sa loob ng mahigit 5 taon na hindi ka nagpakita sa akin, ito iyong lugar na tambayan ko. Nakikita mo ba ang kubo na iyan pinasadya ko pa iyan? Diyan ako tumatambay palagi at kung minsan, nagpapalipas na din ang buong gabi, nakangiti niyang wika sabay turo ng isang kubo na halos nasa gilid lang ng tubig. Kung hindi niya pa itinuro, hindi iyon mapapansin. Gusto mo bang tingnan ang loob? Muli niyang tanong sa akin. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko, at hinayaan ko siyang hawakan niya ako sa aking kamay at igiya patungo doon. Hindi may paliwanag na damdamin ang bumabalot sa puso ko. Masaya ako sa nakikita ng mga mata ko. Ramdam ko din ang kapayapaan ng puso ko. Ang sarap ng ganito. Feeling ko ang layo ko na sa gulo ng mundo. Kaagad na ding binuksan ni Harry ang pintuan ng kubo pagkadating namin. Hawak niya pa rin ako sa kamay hanggang sa makapasok kami sa loob. Wow, ang ganda naman, mahina kong sambit. Maganda naman kasi talaga. Hindi siya isang ordinaryong kubo, parang napakakomportable nga siguro magstay ng kahit na mag-overnight dahil halatang pinagplanuhan ang mga disenyo dito sa loob. May kusina pati na din maliit na living area, tapos may nakita pa akong isa pang pintuan ng kung hindi ako maaring magkamali, iyon iyong kwarto. Maliit lang tingnan sa labas pero kapag nandito na pala sa loob, malaki din pala ang buong paligid. Hindi ko akalain na may ganito pala kagandang kayamanan na itinatago itong si Harry. Ano ang gusto mo? Be in the guest. May kape akong stocks dito. Gusto mo ipagtempla kita, nakangiti niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong umiling.
No, busog pa ako. Parang wala akong ibang gustong gawin kundi ang pagmasdan ang buong paligid. Ang ganda kasi nakangiti kong sagot. Ewan ko ba kung kanina sobrang inis na inis ako dito kay Harry dahil sa ginawa niyang sapilitan na pagdala sa akin sa lugar na ito, ngayon naman parang gusto kong magpasalamat. Nakatulog lang ako ng buong gabi pagkatapos nagising ako na nandito na sa isang malaparaisong lugar. Isang lugar na hindi ko akalain na nag-exist pala. Well, nakapuntos ngayon si Harry ha? Parang nakuha niya ang kiliti ko Pagkatapos kong magmuni-muni dito sa loob ng kubo ni Harry, nagpasya na din akong matampisaw sa tubig. Mukhang gentleman naman si Harry. Hinayaan niya lang ako. Tahimik lang siyang nakatanaw sa akin na akala mo may malalim na iniisip. Hindi ko na din siya binigyang pansin pa. Masidong maganda ang buong paligid para isipin ang problema na meron ako ngayon. Isang linggo lang kaming magsasama sa isla na ito at susulitin ko na ang mga oras na mag-enjoy. Lalo na at nag-uumpisa nang ma-appreciate ko ang kagandahan ng buong paligid. Fiona, hindi ka pa ba tapos? Umahon ka na dyan, uwi na tayo. Hindi ko alam kung ilang oras na ako, tubig nang marinig ko ang pagsigaw ni Harry. Nasa kubo niya pa rin siya habang naninigarilyo. Hindi ko alam kung kailan pa siya natutong manigarilyo at dahil gusto kong panindigyan ang kawalang pakialam sa kanya, mas pinili ko ang magmatigas. 5 minutes, maiksing sagot ko. Muli akong nag-dive patungo sa mas malalim na bahagi. Narinig ko pa ang muli niyang pagsigaw pero hindi ko na pinansin pa. Minsan, kailangan ko ding umastang parang childish para ma-enjoy ko ang buong paligid. Iyon nga lang kasabay ng paglutang at paglubog ko sa tubig ay ang hindi ko na malayang pagtalon ni Harry. Diretso ang pagdive niya patungo sa akin at ilang saglit lang, naramdaman ko na lang ang braso niya na nasa baiwang ko na. Gulat pa akong napalingon at nang makumpirma nga na siya ang nakahawak sa akin ngayon parang napapaso akong mabilis na lumayo sa kanya. Ano ba? Bakit ngayon ka pa tumalo ng tubig? Akala ko ba wala kang balak maligo, nagtataka kong tanong. Wala akong balak na maligo pero matigas ang ulo mo. Kanina ka pa dyan sa tubig at baka magkasakit ka na niyan. Saka, hindi ka pa ba nagugutom? Lagpas lunchtime na at kailangan na nating bumalik sa bahay para makakain. Seryosong bigkas niya. Iyan lang pala Don't worry, hindi pa ako nagugutom. Kung gutom ka na, mauna ka nang umuwi. Susunod na lang ako, seryosong sagot ko sa kanya. Kaya lang, wala yata siyang balak na pakinggan ako. Nagulat na lang ako nang muli siyang nag-dive palapit sa akin at walang sabi-sabing hinawakan niya na naman ako sa aking baiwang. Pagkatapos noon, pilit niya akong hinila patungo sa mababaw na bahagi ng lawa. No choice na ako kundi ang magpasyanod na lang. Nararamdaman ko din kasi na para bang ayaw niya naman akong tigilan. Siguro, babalik na lang ako dito bukas. Tama din naman siya, kanina pa ako dito sa tubig at baka magkasakit ako. Tahimik akong umahon sa tubig. Pagkaahon ko, mabilis niya din naman akong inabutan ng tuwalya. Kaya lang ma-pride ako at ayaw ko sanang tangapin pero kusa niya na iyong ibinalabal sa basa kong katawan. Dahil sa ginawa niyang iyon, kaagad akong nakaramdam ng pagkaasiwa. Ibang-iba na nga siya. Ibang hari na ang kaharap ko ngayon. Nararamdaman ko na mula sa kanya ang kanyang pag-aalaga. Thank you. Sanay naman ako sa lamig at sana hindi ka na nag-abala pa, mahina kong sambit at nagtiuna ng magalakad pabalik ng bahay. Hindi niya na din naman siya sumagot. Tahimik lang iyang nakasunod sa akin pero ramdam ko ang titig niya mula sa likuran ko. Nakakapaso. Pagkalabas namin ng gubat, unang bumungad sa paningin ko ang madilim na kalangitan. Nagbabadya yata ang malakas na ulan at bago pa nga kami nakarating ng bahay, bumuhos na ang malakas na ulan. Para iyong uno sa sobrang lakas kaya naman muli kong naramdaman ang paghawak ni Harry sa kamay ko. Bakit ganoon? Ang init ng panahon kaninang umaga tapos ngayon umuulan na. Nasa Pilipinas pa ba tayo? Malakas ang boses na tanong ko sa kanya. Ganito talaga dito sa isla. Ang bilis magbago ng panahon kaya pinilit na kitang umuwi kanina. Baka kasi biglang tumaas ang tubig sa falls at delikado kung magstay pa tayo ng mas matagal doon, sagot niya din naman sa akin. Hindi na ako nakaimik pabagkos, binilisan ko na lang ang hakbang ko. Maayos naman kaming nakarating ng bahay. Pumasok sa loob at diretso na ako sa banyo na nasa kusina.
Ayaw kong umakyat ng second floor ng bahay na basa ako dahil mababasa din ang madadaanan ko. Tumutulo kasi ang tubig ulan sa katawan ko eh. Hari, pakisuyo naman oh. Pwede bang pahingi ng towel? Kakatapos ko lang maligo at ngayon ko lang na-realized na wala palang towel dito sa loob ng banyo. No choice ako kundi ang manghingi ng tulong sa kanya dahil siya lang naman ang kasama ko dito sa bahay. Alangan naman na muli kong isuot ang mga basa kong damit kaya nga ako dito na lang sa banyo sa kusina dahil ayaw kong magkalat ng tubig sa paligid ng bahay. Kahit papaano may kaunting konsiderasyon pa rin naman akong natitira sa kapwa ko, lalo na kay Hari. Minute narinig kong sagot niya naman kaagad. Muli kong isinara ang pintuan ng banyo at matyagang naghihintay sa pagbalik niya. Narinig ko pa rin ang malakas na patak ng ulan sa labas. Grabe, unpredictable pala ang panahon sa isla na ito. Kahit nagaano pa kainit ang panahon. Bigla-bigla na. Lang din palang bumubuhos ang ulan sa hindi inaasahang oras. Fiona, heto na ang towel mo. Nasa ganoon akong pag-iisip nang marinig ko ang boses ni Harry mula sa labas ng banyo. Binuksan ko ng kaunti ang pintuan ng banyo at sumilip. Thank you, bigkas ko sabay abot sa towel mula sa kamay niya. You're welcome. You said the way, pagkatapos mo dyan, diretso ka na sa dining table. Nakaredy na ang food natin. Seryosong bigkas niya. Tanging pagtango lang ang naging sagot ko bago ko tuluyang isinara ang pintuan ng banyo. Pinunasan ako ang basa kong katawan gamit ang towel at noon ko lang din na-realize na may mali. Wala pala akong damit na bihisan dito sa loob ng banyo. Dapat pala inisang utos ko na lang sa kanya kanina. Nakakahiya kung muli akong mag-utos kay Harry kaya no choice ako kundi ang itinapis ko ang tuwalya sa aking katawan bago ako dahan-dahan na lumabas ng banyo. Wala naman si Harry sa paligid kaya buong ingat akong tinunton ang hagdan para lang matigilan. Sakto din kasi napababa mula sa hagdan si Harry kaya naman natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kapansin-pansin na tuyo na din ang kanyang kasuotan. Halatang nakaligo na din siya. Ewan ko ba lalo siyang naging kaakit-akit sa paningin ko. Parang lalo siyang naging Adonis sa paningin ko. Siguro dahil sa kakaibang pakikitungo niya sa akin nitong mga nakaraang araw kaya feeling ko talaga mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Nakatapis lang ako ng tuwalya at alam kong kahit na anong mangyari, lalaki pa rin si Harry. Pwedeng magpadala sa tukso, pwede ding hindi. Pero ganoon pa man, pinilit ko pa ring deadmahin ang lahat. Kunwari, wala akong nakita at dire-diretso lang na naglakad paakyat ng hagdan. Hanggang sa tuluyan na kaming nagkasalubong at nang makalagpas ako sa kanya, kaagad na din naman akong nakahinga ng maluwag. Well, ngayon ko lang napatunayan na ang lakas din pala ng self-control ni Harry. Ni hindi ko man lang siya nakitaan ng kahit na ano sa kanyang mga mata nang minsang nagtagpo ang aming paningin. Deadma din siya sa akin kahit na halos nakahubad na ako sa harapan niya. Diretso na ako ng kwarto. Pagkapasok ko sa loob, kaagad na din akong nagbihis ng damit. Summer dress ang nasabing damit at dahil wala namang ibang pagpipilian, wala akong choice kundi isuot ito. Pagkatapos kong magbihis, sinuklay ko lang ang basa kong buhok at bumaba na din na abautan ko si Harry na nakaupo na sa harap ng dining table. Halatang hinihintay niya ako. Mukhang magtatagal ang ulan. Narinig kong sambit niya. Tumayo pa siya para ipaghila ako ng maupuan. Walang imik naman akong kaagad na naupo. Kapag mga ganitong panahon ba, hindi ba nakakatakot? I mean, paano ka nakakaalis ng island kapag ganitong panahon? Seryosong tanong ko sa kanya. If choice kundi hintayin na bumuti-buti ang panahon. Hindi pwedeng maglayag sa karagatan dahil medyo mataas ang alon at hindi din pwede ang chopper dahil medyo malakas ang hangin. Baliwala niyang sagot. Alanganin naman akong napatango. Iisa lang pala ng ibig sabihin nito, stranded kami sa isla na ito. Kahit na siguro lumipas pa ang 1 linggo basta ganito ang panahon, hindi din kami makakaalis. Kumain ka na. No time na para magluto ng ulam kaya pagtiyagaan mo na muna kung ano man ang nakahain sa harapan mo, narinig kong bigkas niya. Napatingin ako sa mga pagkain na nasa mesa. Ito pa yung mga tira naming pagkain kaninang umaga. Gayunpaman, wala na akong time na magreklamo pa. Sanay naman ako sa mga ready to eat na mga pagkain kaya walang problema. Tahimik kaming kumain ni Harry.
Pagkatapos kumain, siya ulit ang naligpit ng mga pinagkainan kaya hinayaan ko siya. Siya naman ang may gusto kaya kami nandito sa ganitong sitwasyon kaya bahala siya. Muli akong bumalik ng kwarto. Gamit ang isa pang malinis na tuwalya sinubukan kong patuyuin ang aking buhok. Pagkatapos noon, tumambay ako sa may bintana at nagmasid-masid sa labas. Malakas pa rin ang ulan. Kapansin-pansin din ang malakas na hangin at ang medyo matataas na alon sa dalampisagan. Is choice nga talaga siguro ako kundi ay relax ang sarili ko. Ayaw ko pa ba ng ganito, instant vacation at wala akong ibang pwedeng gawin kundi ang magpahinga. Pagkatapos kong mapatuyo ang buhok ko, nagpasya akong matulog na muna at muling nagising na madilim na ang buong paligid. Dali-dali akong bumangon sa kama at hinagilap ang switch ng ilaw. Naririnig ko pa rin ang malakas na patak ng ulan mula sa labas. Pagkatapos kong buksan ang ilaw, nagpasya na din akong lumabas ng silid. Iniisip ko kung ano kaya ang ginagawa ni Harry sa mga sandaling ito. Nakatulog din kaya siya kagaya ko? Well, aminado ako sa sarili ko na malaki na nga ang ipinagbago niya kumpara 5 years ago. Kung dati, pinaparamdam niya sa akin na hindi ako nag-exist sa buhay niya, ngayon naman ay biglang nagbago na. Diretso ako ng kusina kung saan naabutan ko si Harry na nakaharap sa kalan na abala sa paghahalo ng kung ano. Wala sa sariling pinagmasdan ko siya. Halata sa mga kilos niya na sanay siya sa kusina. Paano kaya siya natutong magluto? Ang akala ko talaga simula noong tuluyan ko siyang iniwan ay naging abala siya sa pagpaparami ng pera. Bakit parang iba ang nakikita ko ngayon? Hey, gising ka na pala. Saglit lang ito, malapit nang maluto, nakangiti niyang biglang sambit. Huli na nang makita ko na napansin niya na din pala ang presensya ko dito sa loob ng kusina. Ayos lang. Huwag mo akong isipin. Busog pa naman ako, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Tuluyan na akong naglakad patungo sa may dining table at naupo sa isa sa mga upuan. Pagkatapos noon inabala ko na naman ang sarili ko na muli siyang pagmasdan. Sa totoo lang, kung physical na kaanyuan, walang itulak kabigin kay Harry. Kaya nga sa batang edad ko noon ay talaga namang nabighani ako sa kanya. Hanggang sa hindi ko na nakontrol ang sarili ko at nakagawa ako ng isang matinding pagkakamali. Iyon ay ang guluhin ang kasal nilang dalawa ni Ariane. Minsan napapaisip din ako. Kung sakaling hindi ko ginulo ang kasal nilang dalawa ni Ariane, ano kaya ang naging buhay ko ngayon? Nakalimutan ko na din ba siya? Siguro, malapit na akong maging ganap na lawyer. Pero ngayong may napataunayan na ako sa sarili ko, parang gusto ko na lang nagpasalamat sa mga nangyari. Kung hindi din naman kasi ako nasaktan ng sobra ng dahil kay Harry, hindi ko din naman magawa ang mga bagay na alam kong sa paningin ng lahat ay mahirap gawin. Kinaya ko ang matinding training at nakabalik ako ng bansa ng ligtas. Mas lalo ding lumawak ang mundo ko. At alam kong isa sa nagtulak noon sa akin ay dahil sa pagiging broken-hearted ko. Nang dahil kay Harry kaya nandito ako sa kinalalagyan ko ngayon. Siya nga pala, Fiona. Nakausap ko kanina ang mommy mo at tinatanong kung nasaan ka. Muli akong bumalik sa huwesyo nang muli siyang nagsalita. Tulala akong napatitig sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, nagtataka kong tanong. Tumawag kanina ang mommy mo sa akin. Tinatanong kung kasama daw ba kita, paglilinaw niya. And seryosong bigkas ko. And sinabi ko nga na magkasama tayo. Nakangiti niyang bigkas habang isinasalin niya na sa isang malalim ng bowl ang niluluto niya. Pagkatapos noon, inilapag niya sa harapan ko kaya kaagad kong naamoy ang bango ng aroma mula sa pagkain. Kaagad tuloy akong nakaramdam ng gutom. Nasa sa iyo ba ang phone ko? Ibigay mo sa akin at tatawagan ko sila. Seryosong wika ko sa kanya. Kasalukuyan na siyang naglalagay ng pinggan sa mesa. Pakatapos noon, sinunod niyang ipatong ang kanin. Years later, maiksi niyang sagot. Siya na din ang kusang naglagay ng kanina sa pinggan ko. Hinayan ko na lang din total naman unang beses niya itong ginawa sa akin. Gusto niya akong pagsilbihan, edi ituloy-tuloy niya lang. Tahimik kaming kumain ni Harry. Tinulang native na manok ang ulam at nabangit niya sa akin na siya daw mismo ang nagkatay. Sa maraming pagkakataon, muli akong nakaramdam ng paghanga sa kanya. Feeling ko, kaya niya na din palang mabuhay na malayo sa kabihasnan. Hindi naman pala siya magugutuman dahil marunong siyang magluto.
Pagkatapos naming kumain, nagkusa na akong magligpit ng mga pinagkainan namin. Wala lang, kahit labag sa kalooban ko ang pagtangay niya sa akin, aminado naman ako sa sarili ko na nag-enjoy ako sa falls kanina. Saka, kami lang ang magkasama sa bahay na ito, alangan namang patuloy ko siyang pahirapan. Mabuti nga siya, marunong magluto samantalang ako, walang alam pagdating sa kusina. Fiona, hayaan mo na iyan. Ako na ang bahalang maglipit niyan mamaya. Narinig ko pang ang sambit niya pero hindi ko na siya pinakingan pa. Inabala ko ang sarili ko sa pagliligpit. Iyon nga lang patapos na akong maglipit nang mapansin ko na mag-isa na lang pala ako dito sa kusina. Iniwan na pala ako ni Harry na labis kong ipinagtaka. Nasaan na siya? Natulog na ba siya? Or baka naman napagod sa pagluluto at nagpapahinga na siya ngayon, mahina kong bulong. Sinuyod ko muna ng tingin ang buong paligid at nang masiguro ko na nasa ayos na ang lahat, nagsaya na akong lumabas ng kusina. Nagulat pa nga ako nang maabutan ko si Harry sa sala. Nakahiga siya sa sofa at hindi ko na sana papansinin kaya lang natigilan ako nang marinig ko ang mahina niyang pag-ungol. Harry! Okay ka lang ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Pabaluktot siyang nakahiga, kaya dali-dali ko siyang nilapitan para lang magulat nang mapansin ko na para bang nanginginig siya sa sobrang lamig. Dali-dali ko siyang hinawakan at ganoon na lang ang gulat ko nang maramdaman ko ang init na nagmumula sa balat niya. Harry, ang init mo ah. May sinat ka, seryosong sambit ko. Wala akong narinig na kahit na anong salita mula sa kanya, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding pag-aalala. Harry, ang init mo ah. May lagnat ka? Hindi ko mapigilang bigkas. Biglang dagsa ang matinding pag-aalala sa puso ko. Sobrang init niya. Kailan pa ba siya may lagnat? Kanina pa ba? Bakit hindi niya man lang sinabi sa akin? Tapos nagawa niya pang magluto ng dinner kanina. Kaya siguro napansin kong medyo matamlay siya. Iyon pala, may iniinda na pala siyang sakit sa katawan. Maliit na bagay. Don't worry, nakainom na ako ng gamot, narinig kong sambit niya. Kitang-kita ko ang pamumula ng mga mata niya. Kapansin-pansin din ang panginginig ng buo niyang katawan, kaya alam kong hindi talaga siya okay. Ano ang gusto mong gawin ko? Teka lang, meron ka bang medyo makapal na kasuotan? Makapal na kumot, nag-aalala kong bigkas. Mabilis niya din naman itinuro ang isang kabinet kaya dali akong naglakad patungo doon. Naghagilap ako ng pajama at medyo makapal na damit pang itaas. Nakasando at cotton shorts lang kasi siya. Sa sobrang lamig ng panahon tapos mailagnat pa siya, tiyak talagang manginginig siya. Ipinatong ko na lang sa kasuotan niya ang damit na nakuha ko. Pagkatapos noon, kinumutan ko na din siya. Hindi ko alam kung anong gamot ang tinutukoy niyang nainom. Gayunpaman, nagpa siya akong maghalungkat sa medicine cabinet niya. May nakita akong ilang gamot at kaagad akong kumuha ng isa. Kung talagang nakainom na siya ng gamot, ibig sabihin, kailangan pang maghintay ng 4 na oras bago siya uminom ulit. Fiona! Don't leave me please. Abala ako sa pag-iisip kung ano ba ang pwede kong gawin para kahit papaano mapababa ang lagnat niya nang marinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Yes, may iba ka pa bang gusto? Tell me. Kaagad kong sambit. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag mo akong iwan, please. Feeling ko nagdedeliryo siya sa sobrang taas ng lagnat kaya wala akong choice kundi ang hawakan siya sa kanyang kamay. Pisil ko iyon para iparamdam sa kanya na nandito lang ako. Nahanda ko siyang damayan sa lahat ng oras. Of course. Hindi kita iiwan. Asahan mo na nandito lang ako palagi sa tabi mo, mahina kong sambit. Isang malungkot na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Tulala naman akong napatitig sa kanya. First time ko kasing nakita siyang nagkasakit eh. Siguro, habang nasa falls kami kanina masama na ang pakiramdam niya. Kaya siguro nagkasya na lang siyang panoorin ako habang naliligo. Tapos naulanan din siya. Imagine, kahit na masama ng pakiramdam niya, nagawa niya ding ipagluto ako ng pagkain. Hayest, mukhang ako pa yata ang may kasalanan kung bakit nagkasakit siya ng ganito. Kung nakinig lang sana ako sa kanya kanina na umahon na sa tubig at umuwi na, hindi sana ganito kalala ang magiging kalagayan niya. Hindi niya din sana kailangan pang tumalo ng tubig para lang pilitin na paahunin niya ako.
Well, nangyari na ang hindi dapat mangyari at ang magagawa ko na lang ngayon ay ang bantayan at alagaan siya. Mabuti na lang talaga dahil pagkatapos kong lagyan ng patong ang damit niya nakatulog din naman siya kaagad. Wala akong ginawa kundi ang bantayan siya. Hihintayin ko na muna ng oras ng pangalawang pag-inom niya ng gamot bago matulog. Pero bago iyon, nagpasya na din akong bumaba ng kusina para ihanap siya ng makakain. Mabuti na lang talaga at may nahagip akong cup noodles at iyon na lang ang kinuha ko. Instant cup noodles at lagyan lang ng mainit na tubig at ready to eat na. At least nag-effort ako. Ayaw kong painumin ng gamot si Harry nga't walang laman ang tiyan niya. Baka imbes na gumaling siya, mas lalo pa siyang magkasakit. Pagkatapos kong lagyan ng mainit na tubig ang cup noodles, muli akong bumalik sa silid nito. Hindi na umuulan sa labas at tanging mga huni na lang mga kuliglig ang maririnig sa buong paligid. Siguro, kung hindi lang ako nasanay sa Jera baka natakot na ako eh. Imagine, mag-isa lang nakatayo ang bahay na ito sa isla at kaming dalawa lang yata ni Harry ang taong naririto. Medyo creepy at dahil matapang ako, wala na sa akin iyon. Mas nakakatakot kung hindi gumaling si Harry sa sakit niya lalo na at malayo kami sa kabihasnan. Walang makontak na doktor at mas lalong malayo sa hospital. Isa pa, wala din kaming masakyan para makaalis sa lugar na ito. Heist, kakaiba din itong si Harry eh. Sa dami ng pagdalahan niya sa akin dito pa talaga sa liblib na lugar. Tingnan mo tuloy, ngayong may sakit siya, hindi ko tuloy siya maisugod sa hospital. Harry, gising ka muna. Kailangan mo munang inumin itong gamot mo, mahinang wika ko na sinabayan ko pa sa pagtapik sa pisngi nito para sure talaga na. Magising siya. Dahan-dahan niya namang iminulat ang kanyang mga mata at direktang tumitig sa akin. Fiona, bakit hindi ka pa natutulog? Seryosong tanong niya sa akin. Pilit naman akong umiti at muling idinantay ang palad ko sa noo niya para matsek ang temperature ng kanyang katawan at nang makumpirma ko na mainit pa rin siya, doon ko na-realize na mas kailangan niya talagang uminom ng gamot. Kumain ka muna tapos uminom ng gamot. Para gumaling ka na, seryosong bigkas ko. Napansin kong natigilan siya sabay tango. Thank you, bigkas niya habang dahan-dahan na bumabangon. Kaagad ko naman siyang inalalayan. Pasensya ka na kung ngayon pa ako nagkasakit. Don't worry, gagaling din naman kaagad ako nito. Seryoso niyang bigkas pero hindi ko na siya sinagot pa. Nagboluntaryo na kasi akong subuan siya ng noodles. Cooperative naman siya kaya hindi na ako nahirapan pa. Thank you. Hayaan mo bukas. Ipapasundo na kita dito sa isla. Pwede ka nang bumalik ng Manila, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Agad-agad? Kung kailan nag-umpisa na akong mag-enjoy sa lugar na ito gusto niya na akong ibalik ng Manila? Grabe. Ang bilis naman niyang magdesisyon ng mga bagay-bagay. And, pipirmahan ko na din ang divorce natin. Siguro nga, tama ka. Wala nang future ang pagsasama natin. Sa dami ng mga kasalanan na nagawa ko sa iyo, ang kapal naman ng mukha ko para ipilit ko pa ang sarili ko sa iyo. Fiona, muli niyang bigkas. Ramdam ko sa puso niya ang matinding lungkot. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Bigla din akong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Lalo na noong bangitin niya na pipirma na daw siya para tuluyan ng mapawalang bisa ang kasal naming dalawa. Walang imik na iniabot ko sa kanya ang gamot. Ininom niya din naman kaagad iyon at pagkatapos noon, muli siyang bumalik as pagkakahiga sa kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa nakatulog na siya. Wala akong ibang ginawa kundi ang titigan siya habang natutulog. Eksakto 3:00 ng madaling araw nang mapansin ko na bumaba na ang kanyang lagnat kaya nagpasya na din akong bumalik na sa aking silid para makatulog na. Tahimik na ang buong paligid. Wala nang ulan at hangin kaya naman pagkasayad pa lang ng likod ko sa aking higaan kaagad na din akong nakatulog. Muli akong nagising nang may narinig akong parang isang malakas na tunog ng makina. Dali-dali akong bumangon at sumilip sa bintana at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang kakalanding lang na chopper. Hindi ko mapigilan ang mapakunot noon nang maalala ko ang sinabi kagabi ni Harry. Napababalikin niya na daw ako ng Manila. So, ito na pala iyon. May chopper na sa labas. Nasa ganoon akong pag-iisip nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Dali-dali akong naglakad patungo doon at binuksan ang pintuan na kaagad namang bumungad sa harapan ko ang seryosong mukha ni Harry.
Kung titingnan, para bang hindi man lang siya nagkasakit kagabi. Sorry to disturb you pero nandyan na ang sundo mo para makabalik ka na ng Manila, seryoso niyang bigkas. Ngayon na ba? Okay, give me a minute. Magre-ready lang ako, seryosong sagot ko sa kanya. Pagkatapos noon, mabilis ko nang isinara ang pintuan ng kwarto. Diretso ako ng banyo para makapaghilamos man lang. Ginawa ko ang aking morning routine bago ako muling lumabas. Hindi ko na nakita pa si Harry sa loob ng kabahayan kaya diretso na ako sa labas ng bahay. Nadatnan ko siya nakausap ang isang lalaki na kung hindi ako maaring magkamali, siya siguro ang piloto ng nasabing chopper. I am ready, seryosong bigkas ko. Napalingon naman ito sa akin kasabay ng pagguhit ng pilit ng ngiti sabay naglakad palapit sa akin. May iniabot siya sa akin. Ang aking cellphone. Mag-ingat ka sa lahat ng oras, Fiona. Pasensya na sa abala, seryoso niyang bigkas. Hindi ka ba sasama pabalik ng Manila? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin ko ang pagguhit ng malungkot na ngiti sa labi niya sabay iling. Wala pa. Dito na muna ako, seryosong bigkas niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. May sakit siya kagabi at sino ang makakasama niya sa isla na ito? Ako lang pala ang babalik ng Manila? Ang akala ko talaga sasama siya pero mukhang nagkamali ako. Kaya mo ba? I mean, kaya mo bang magstay dito na mag-isa lang? Seryosong tanong ko. Don't worry, sanay na ako sa isla na ito. Kaya ko, nakangiti niyang sagot. Pagkatapos noon, inihakbang niya na ang mga paa niya palabas ng gate ng bahay. Kaagad din naman akong napasunod sa kanya. Hanggang sa makarating kami sa chopper. Is choice na ako kundi ang sumakay na. Naguguluhan pa rin ako. May bahagi ng puso ko na nagsasabing huwag iwan itong si Harry dito sa isla, pero mas nananaig ang pride ko. Baka kasi kung ano ang isipin niya kapag magstay pa ako. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Hindi may paliwanag na lungkot ang nararamdaman ng puso ko, lalo na noong napansin kong naglakad na siya pabalik ng bahay. Ilang saglit lang din naman, naramdaman ko na ang pag-angat nitong sinasakyan kong chopper sa ere.